Ngayong gabi, Sa isang funeral service, nabuhay ang kanilang pag-iibigan. Pang till death do us part na ba ito? Lumabas ang large intestine. batang may malubhang sakit, paano gumaling? Plus, saan magandang mag-invest ngayong 2026? Alamin kay Wealth Coach Randall Johnson. Bagong taon, bagong buhay. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Happy New Year! Pare, Happy New Year! Happy New Year 2026! Oo nga. Pero bago natin tahakin ang bagong taon, balikan muna natin ang ating natutunan sa 2025. Ikaw ba, paring Alex? Ano yung natutunan mo? Ay, siyempre marami. Una, ang daming mga unexpected. Hindi lang personally, kundi para sa buong bansa. Parang masyado tayong naapektuhan. Alam mo naman, araw-araw naging topic yung mga corruption at saka sunod-sunod yung mga disaster. Oo nga, yun ang natutunan ko na tila ang Pilipinas ay dumaraan sa maraming pagsubok, pero being a resilient people, di ba parati tayong umaahon? Yes. Okay, dahil tayo ay isang bansa na naniniwala at nagtitiwala sa ating Diyos. Yan. Tulad natin, may mahalagang aral ding natututunan ang mag-asawang ito mula pa noong una silang magkakilala sa isang, take note, funeral service. Ito ang love story ni na Albert at Charlene. Let's watch this. During those times, nag-a-attend na ako sa youth service. There were moments talaga na I was really looking for someone lang. And then, I met a girl. Na-meet ko tong girl na to. And I thought na she's really the one for me. Nag-struggle nga ako nun sa depression. So, we had the family problem, yung ate ko umalis, and then yung struggle ko from my past relationship na very toxic and abusive. Sabi ko, pagka pinalampas ko pa to, baka makamiss out na ako. I saw myself dragging her into this mess again. Yung mess na self-centeredness ko. Talagang parang may trauma pa ako doon at self-hate na hindi ko pa siya nalalet go. Parehong lumaki sa Kristiyanong pamilya sina Albert at Charlene. Nagkatagpo ang dalawa sa funeral service ng isang miyembro ng simbahan, kung saan kapwa sila miyembro. Isa si Albert actually sa yung unang mga taong nasabihan ko nung nangyari sa akin before. Yung sinabi niya sa akin something like, lalo akong gumanda dahil sa pinagdaanan ko. Isa siya actually sa mga tao na ginamit ni Lord para maparealize sa akin yung worth ko na hindi siya dependent on my past mistake. God really used siya to talk to me. Hey, you really need to let go of this wrong relationship and focus your relationship to me. Sa tagpong yon, pinaranas ng Diyos ang kanyang pagmamahal kina Albert at Charlene. Tinulungan si Albert ng kanyang small group leader upang maipanalangin at mabitawan ang maling relasyon. At si Charlene naman ay sumailalim sa deliverance session upang maghilom ang sugatang puso at maranasan ang tunay na kalayaan mula sa Diyos. After we prayed, this female counselor told me na Jesus is looking at you right now and He wanted me to tell you that you're wearing a pure white dress and that you should stop condemning yourself because you're just a victim. And sabi nila, nung time na nakangiti daw sa akin si Jesus. Grabe, yun yung time na talagang I became free. That was the time na God set me free. As far as I remember, God really used people around me. Up to this day, naaalala ko yun. Kasi sobrang memorable niya sa akin. Na, how come na itong person na to, hindi ko naman kaano-ano, hindi ko naman kamag-anak to eh. Pero yung love niya for me, you need to let go of that person. Because kung hindi mo let go yung person na yan, constantly, you will be in that same situation na you keep on falling. Matapos nito, aktibo pa ding naglilingkod sina Albert at Charlene sa youth ministry hanggang sila ay nagkamabutihan. At taong 2017 hanggang 2019, unti-unting binuo ng Panginoon ang kanilang love story. Yung 2 years na yun, sobrang worth it. Yung 2 years of being apart. Kasi yun yung 2 years na I can say na individually, we became complete with the Lord. Lagi ko sinasabi sa kanya na yung goal ng relationship na to is not just for us,
to grow in love with God, but for us to share that love to other people as well na na-experience natin kay God. That led to our second chance na binigay ni Lord. Na dati kasi na nagkakilala kami, pareho kami broken. So, parang inalaw talaga ni Lord yung 2-year gap para maging buo muna kami bago niya kami ipagtagpo ulit. Sa isang pagkakataon ay panibagong dagok ang pinagdaanan ng magkasintahan. Nung naging kami, graduating din si Albert. So, parang syempre nag-look forward kami sa future and we were talking about getting married na talaga. Parang kumbaga pinamunahan namin si Lord. And parang hindi man lang namin siya tinanong. Pinahumble din talaga kami ni Lord. So, after graduation, immediately, nag-apply ako sa isang insurance company. Good paying job, noble job. After few months, God really rebuked me. Ang kailangan ni God kasi during that time, yung whole heart ko to obey Him. I filed for resignation, tapos I applied sa Elevate to become a campus missionary. And after the training, everything, yun naman yung bigla ang lockdown na natin. Sa ganitong sitwasyon nila naranasan ang pangako ng Diyos. Noong February 2, 2021 ay nag-propose na si Albert kay Charlene. Will you live by faith with me for the rest of our lives? Kasi that's how our relationship has been. And even our individual relationship with the Lord, that's how it has really been. Talagang living by faith in God. Hindi ko alam kung paano ko nabili yung singsing. Kung saan nanggaling yung kasi, magaba, ipitan ng sintron talaga eh. Palaliman ng bulsa yung nangyari. But true enough, talagang God really provided. Noong December 2, 2021, natuloy na ang pinakahihintay na wedding ng magkasintahan. I couldn't help myself but cry and thank the Lord. Grabe, sobrang gracious mo eh. Lahat ng to hindi ko deserve. Pero, dahil ganyan kaka-gracious, sino ako para hindi ka pasalamatan? I can't promise him much, but only one thing. Talagang to really love God with all of my heart so that I can love Albert the way God wants me to love him. Yun lang talaga eh. Kasi doon naman magsistem lahat. Sa napagdaanan ng mag-asawang Sarmiento, ay ito ang kanilang natutunan mula sa Diyos. It's really yung love ni God will satisfy. Huwag ka mag-settle for anything less, but you need to settle for the best. The best relationship we can have is our relationship with Christ. Kasi walang tutumbas dun eh. Binabalik kami at binabalik ni Lord na we will never be enough for each other. We will never be enough for each other. Kahit na sabihin mo pang He's the love of my life, I'm the love of His life, we will never be enough. So yung buong trust mo, dapat kay God pa rin. Kay God ka pa rin talaga fully mag-depend. Yung buong kumpiyansa mo, dapat kay Lord pa rin. Hindi ba pare, sometimes yung mga interruptions sa ating buhay or yung mga sudden changes na nangyayari sa atin, the Lord allows. Because sometimes we might be settling for something na hindi naman pala para sa atin. And yet God has a better plan and a better gift for us, Kaya kung minsan kailangan lang tayong maging patient din sa ating sitwasyon and we have to continue trusting God, that He has a better plan. Diba? He will cause all things to work for good for those who love Him and are called according to God's purpose. So, ang ganda na nangyari sa kanila kasi 2 broken hearts, namatay ang puso. Pero binuhay ulit ni Lord as a funeral parlor pa. Talagang Interesting. Iba si Lord. Oo. Kahit parang simbolo ng kamatayan, Yes. Sa gitna ng kamatayan ay may buhay, di ba? At ang kinasal sila, I bet it's during lockdown. Oo nga, 2021. Konti lang bisita mo. Oo nga, natuloy pa rin. At natustusan nila. Pati yung engagement ring natustusan. Nahanap niya. Di ba? Ganun talaga si Lord. Pagka siya ang author at siyang magbubuo ng ating buhay at tayo'y magtitiwala sa Kanya. Ngayong bagong taon, hinihila ka ba ng iyong nakaraan? O pilit kang pinapabagsak ng kasalanan? Kapatid, isuko mo na yan sa ating Panginoon. Isuko mo sa Kanya ang iyong kasalanan, mga alalahanin at ang iyong buong buhay. Ngayong bagong taon, may bagong buhay na inilaan ng Diyos para sa iyo. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao,
Isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kapatid, kung nais mo ng bagong buhay na hatid ng ating Panginoon, sumabay ka lamang sa panalangin ito na may kalakip na pananampalataya. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, aking Ama, ako po ay bigo sa aking buhay. Marami po akong plano at ginusto na hindi po natupad. Lahat po ito ay tila nagwakas na, tapos na, wala na akong pag-asa. Ngunit napag-alaman ko ngayon, Panginoong Diyos, na kayo po ay tunay na nagmamahal sa akin at nasa inyo po ang aking pag-asa at nasa inyo po ang aking buong-buong kaligayahan. Ngayong araw po, Panginoong Diyos, humihingi po ako ng tawad sa inyo dahil ako po'y naging kasalanan. Ngunit sa araw na ito, alam ko po na pag-alaman ko na si Jesucristo ay pinadala mo at siya po ay namatay sa krus at siya po ay nabuhay na muli upang pagbayaran ang aking mga kasalanan. At dahil dito, Panginoon, kami ay inyong pinapatawad at binibigyan nyo ng bagong buhay. Tinatanggap ko na po si Jesus bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Tinatanggap ko po ang regalong ito na ibinibigay nyo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pag-asa at bagong kinabukasan na meron kayo para sa akin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa prayer center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Hindi biro ang taong ito sa dami ng unos na dumaan sa bawat hamon. Isa ang katiyakan, may pag-asa. The Lord's got your back. Your needs, your battles, your future, just put them in my hands and trust them all to me. Pakinggan ang Sagot Ka ni Lord audio teaching ni Peter Kairos at baka dito mo na masumpungan ang sagot moment ni Lord sa'yo. Matatanggap mo ang exclusive audio streaming access kapag nag-donate ka ng 500 pesos sa CBN Asia. Matatanggap mo rin ang bonus na regalong downloadable Tanglaw Advent Devotional. Donate now and be a CBN Asia partner today. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kung babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. There was a time na yung magdumi siya, and I thought, yun lang, constipation. Yung pala, lumabas ang large intestine. Tila isang bangungot ang nangyari sa nag-iisang lalaki at bunsong anak ni Lily na si RJ. Sa mura nitong edad, isang sensitibong karamdaman ang nagpapahirap sa bata. Imagine that, yung makita mo yung bata in pain, makita mo yung pinkish na yung lumabas, at yung bata nanginginig sa sakit, yung toxic na hindi nakalabas in several days.
Paano nga ba nagkakaroon ng ganitong karamdaman? Ito ang picture ng rectal prolapse. Kung titingnan mo, bumaliktad yung kanyang bituka. So, ang nakalabas dito, ito yung inner lining. And then later on, pagka lumaki na ganyan, pwede pang mas humaba yung iyong rectal prolapse. Malaking operasyon yun. Kasi puputulin mo yung bituka dito sa labas. So, siyempre, nandoon yung mga posibleng maging komplikasyon sa operasyon. No, pwedeng bumigay yung iyong duktong, pwedeng kumipot yung daanan ng yung sapit niya. Sa kabila ng seryosong kondisyon ni RJ, hindi nawalan ng pag-asa si Lily. Subalit, sadyang naging mailap ang lunas para sa bata dahil patuloy pa rin lumalabas ang intestine sa tuwing dumudumi ito. Napapray ako kasi unusual yung pagdudumi ni RJ. At maglabas na naman, balik na naman. Sometimes upside down ko yan, dinala ko yan sa ospital. Ang mga pangyayaring ito ang nagmarka sa murang isipan ni Bumbum, nakatatandang kapatid ni RJ. That time, I was 7 years old. Every time lumalabas yun siya, pumupunta kami sa doktor para ibalik yung something na lumalabas sa kanyang perta. Or sometimes, meron kaming KY jelly para kami na lang mismo ang papasok, pabalik. Sabi niya, Mrs. Luz Roque, I think your son will be having a major operation. Paano ang operation niya? From here daw to going, basta mga ganun kahaba. Sa gitna ng pagsubok, nananatiling matatag si Lily at pinanghawakan ang mga pangako ng Panginoon sa kanya. May faith ako sa Panginoon ko. Yun lang ang nag-hold sa akin na meron akong healer. Subalit bilang isang ina, hindi rin mapigilan ni Lily ang mag-alala sa tuwing dumudumi ang kanyang anak. Terrified na ko niyan. Ko, no way, Doc. Ko, no way, Doc. Ko, prayers lang yan, Doc. Samantala, hindi rin tumigil sa pananalangin ang mga kasama ni Lily sa simbahan. Hanggang sa isang araw, habang umaatake ulit ang sakit ni RJ, ay nakapanood ng isang programa si Bumbum. Si Bumbum din, nakita siguro niyo yung sa TV na 700 Club or yung for prayer and counseling. Pumunta dun sa may telephone namin. Hello? Ito po ba yung 700 Club? Kinuwento ko sa kanya ang nangyari sa kapatid ko na ayoko umabot siya ng 2 years old para hindi na siya maoperahan. Kaya yun, nag-pray kami together with the counselor. Laking pagkataka ni Lily nang matapos ang ilang buwan ay hindi na nakadarama si RJ ng pananakit habang dumudumi. At ang maganda pa rito ay hindi na rin lumalabas ang intestine. Wala, si RJ. Hindi nalagay na ganon. Si Bumbum, sinabi na, alam mo, nagtawag man ako doon. Yung 700 Club, may prayers and counseling. Pinagdasal ko po si RJ. Ganon? Ganon ginawa mo, Bob? Oo, ginawa ko doon. Kasi sabi doon, mag-pray man daw yan sa may sakit. From 1 year and 7 months hanggang ngayon, wala na pong lumalabas. And it's a miracle talaga. Glory to God. At ngayon ngay, isa na siyang ganap na seaman. At the time ang nakuha ko sa meron palang Panginoon, meron palang totoong healer, meron palang doktor. Natatawag ka lang sa Kanya, may faith ka sa Kanya. Ang faith ni Bumbum, isa na rin yun. Yung mga bata pala. Marinig rin pala. How much more yung mga taong nangangailangan pa. Pakinggan din niya. Yan yung tinatawag na childlike faith. Hindi ba yung pananampalataya ng isang bata na pure of trust, sa ating Diyos. At hindi lang para sa mga bata yung tinatawag na childlike faith, kahit sa mga matatanda na. Pero yung ibang puso mo na wala kang takot, wala kang mga biases, kundi talagang punong-puno ang trust mo sa ating Panginoong Diyos. And God loves the little children talaga. Hindi ba sabi pa nga niya let the little children come to me. Gustong-gusto ng Panginoong Jesus yon na yung mga kabataan, yung purong-puro ang mga puso, mga walang hidden agenda, ay lalapit lang sa Kanya ng buong pagtitiwala. True.
Pero ako, mas napansin ko doon yung childlike laughter ng mami. Di ba? Diba? Ang saya-saya niya. Oo, kasi Tuwang-tuwa siya. no words will be appropriate sa sobrang saya, di ba? So sa ngayon, may sariling pamilya na pala si RJ at nasa Davao. So, God bless po sa inyo, Luz Roque family. More and more blessings. Samantala ngayong 2026, saan ba magandang mag-invest? Ang kasagutan sa aming pagbabalik. Stay tuned. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. CBN Asia.com/give. Yan. Oh. Okay pa. Oh, kaya mo na yan. Madali na yan. Ano? Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na Ay, eh. iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang dito. Kaya ko na po to. Oh, sige. Excuse kayo to. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate, eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang oh, sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! May mga panalangin ka bang tila hindi pa rin sinasagot ni Lord? You know, you just keep praying and keep praying and keep pushing. Pray until something happens. Dito sa Push Pilipinas, sama-sama nating itinataas ang inyong prayer requests at sineselebrate din natin ang bawat praise report ninyo. Tama. At tulad nito, isang praise report mula kay Leia. Thank you, Lord, for the big-time blessings you've given our son. Oh, praise the Lord. Okay, Lord, Praise salamat po, Panginoon, for that praise report. And I pray, O Lord, na patuloy na pagpalain niyo pa si Leia at ang kanyang pamilya. Praise God. At heto naman po ang prayer request from Grace. Napapagod na po ako sa financial struggles at sa dami ng problemang pinagdaraanan ko. Please pray for strength in all aspects. Thank you po. Lord, we pray for Grace, O God, that we know that she's undergoing some tests concerning her finances, O God. At sabi po niya, mayroon pa po siyang ibang mga concerns. Father, in the name of Jesus, would you visit Grace right now, Lord God, and show her, Lord, that you are a God who provides, you are a God who will be there for her when she needs you. So in the name of Jesus, would you transform Grace's heart as well, Lord, to continue looking to you for everything that she needs, oh Father God, and to continue praying and trusting you for everything. In Jesus' name, amen. Galing naman ito kay Pauline, marami akong worries and fears. I'm praying for another chance to recover everything I lost. Father God, in the name of Jesus, I pray for Pauline. Lord, whatever the enemy has stolen from her, Lord God, in terms of lost opportunities, whether it is material or financial, Lord, I decree and I declare, Lord God, that whatever the enemy has stolen, it will be restored sevenfold right now in the name of Jesus. Thank you, Lord God. Hindi mo siya pababayaan. I pray you would open windows of opportunity for her to recover what was lost in Jesus' name. Amen. Amen. At kung kayo rin ay may praise reports o yung prayer requests, you can call our 24/7 Prayer Center or post your message on the 700 Club Asia's social media platforms. Baka po sa susunod naming episode, ang message nyo naman ang aming mababasa dito sa Push Pilipinas portion. Grace and Pauline, baka ito na ang sagot sa inyong financial struggle and a chance to recover what you have lost. Alamin natin kung saan maganda namang mag-invest ngayong 2026 mula kay Wealth Coach Randall Tiongson.
Kamakailan lang po ay nakapanayam siya ni na Peter and Felici dito rin sa studio at heto na po ang part 2 ng kanilang interview. You have to watch this. So, habang palapit ang coming New Year, saan nga ba ang magandang mag-invest naman? Yan. So, again, depende na yan. Depende. Babalik ka pa rin, what are you investing for? Kasi iba yung kailangan ko ng pera kasi magtutuition ako in the mid-year. Or kailangan ko ng pera kasi ikakasal ako in 3 years. Yun, yeah. Or kailangan ko ng pera, mag-down payment ako in 5 years. Or mag-retire ako in 20 years. So you have to, again, identify. Very important, Peter and Felici, no? You should know kung saan mo gagamitin yan. Because yung objective mo will determine kung saan ka dapat maglagay. Gigil na example. Let's say, kailangan ko magbayad ng tuition in 6 months. So, limited ka lang. Ano ba mga options mo? Maybe digital banks, say savings banks na medyo may interest, pero hindi siya naka-lock in. Yeah. Pero kunyari, kailangan mo naman down payment sa bahay in 5 years. O may mas options ka pa na, ano ba maganda na mag-grow in 5 years? Sorry, hindi ako nagpo-promote. Let's say, Pag-ibig MP2, na maganda yung return. Pero in 5 years, kailangan nakaipit ka ng 5 years, o perfect ngayon to para sa down payment mo. So, Randall, based on your own experience, how did you achieve financial freedom in your life? Well, I have to really, at the end of the credit. That was long time ago. Long time ago. And ako, I went through a lot of financial difficulties myself. Kasi iba yung alam mo, iba yung ginagawa mo eh. But really, the one that really changed me is my awareness that I don't own anything. God owns everything. Wow. Yan yung nag-change. And to be honest, and I wrote about it, I said it in many seminars, the moment I realized that I don't own anything, God owns everything, doon ako natakot. Kasi I will be held into, so ko na-realize, you'll be accountable. I will be audited. Yeah, you'll be audited. I'll be audited and I want to be that. So, doon ko na-realize, if it's not mine, kasi yung concept na manager, that's a common concept in investment in savings and in finance. Kasi meron kayong may fiduciary nga tawag namin doon eh. So basically, I don't own anything. I have to be accountable for that. Doon that really changed. And then from there, it actually revealed itself over time. Amazing. So everything I know in finance, perspective. Now I can now apply it. Kasi knowledge and application are not always the same. So, that's true. Why? Kasi money is behavioral eh. Money is behavioral. That's so Anything true. else, it's all about our behavior. So, up until you fix your behaviors, hindi mangyayari yan. So your knowledge only becomes effective when you start to change behaviorally. And that behaviorally is really connected with your spirituality. Amen. Amen. I love that. Thank you, Randall Tiongson, for those practical tips. Ngayong bagong taon, pwede na po nating iwan ang ating mga alalahanin sa buhay. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating 2026. Tama po yan. Hindi man natin batid ang mga magaganap sa darating na buong taon, pero heto po ang pangako ni Jesus. Ako'y sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Salamat, Panginoong Yesus, hindi lamang sa bagong taon, maging sa aming bagong buhay. At dito po nagtatapos ang ating maikling kwentuhan, stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen, or message us on the 700 Club Asia's Facebook Messenger. Mula po sa pamunuan ng CBN Asia at sa programang itong The 700 Club Asia, binabati po namin kayo ng Happy New Year! God bless you more and more! Yay! Maraming tao ang gumagawa ng New Year's resolutions, mag-gym, mag-diet, mag-save ng pera. Pero tonight, gusto natin mag-focus sa isang bagay na baka hindi madalas mapasama sa listahan. What is that?